Kagandahan man ang klima natin dito sa Luzon, ang mga ating mga kababayan naman sa katimugan ng bansa ay nakararanas ng pananalasa sa patuloy na pag-ulan doon. Kaya kasama natin sa linya ng telepono si NDRRMC Executive Director Yusek Benito Ramos para sa ilang paglilinaw. Magandang hapon po, Yusek Ramos. Magandang hapon din po at good afternoon sa ating mga kababayan. Yusek, sabi po ang Davao daw po ay under state of calamity na po. Ano po ba yung mga kailangan na mangyari para madeklarang state of calamity ang isang lugar? Ang policy kasi dyan, if it is 40% apektado sa iyong kabuhayan ng munisipyo or city, ay yan ang isa na requirement na i-declare ito ng state of calamity. So ito 17 barangays ng Davao City ay yan na ang places kung paano sila mag-declare ng state of calamity. Opo, Yusek, kasi alam po natin na ang Bagyong Pablo dumaan po dito sa katibungang bahagi ng bansa at hindi pa po nakaka-recover itong mga kababayan natin at may pananalasa na naman po na nangyayari. Ilan naman po ba ang mga nasalanta dahil dito po sa mga pagbaha? Dito sa yung tala natin dito ay bali 5 na ang patay, 4 yung missing at meron tayong injured na 5 rin. Sa iba't ibang bahagi ng regions 11, region 10 at kasama na rin dito yung sa may Palawan. And meron tayo na recover ngayon na yung nag-capsize dyan sa Linapakan, Palawan. 2 na recover natin dyan na patay at meron pang 2 missing. Kaya yung report natin na nandyan sa website natin na 2 na missing, nadagdagan ng 2, so 4 na lahat. And then itong 3 na dead, yung kaninang umaga, ay nadagdagan ng 2 dahil na-recover na itong 2 fishermen. Taga-Mansala ito, Oriental. So, ulitin ko lang, 5 yung napatay natin, 4 yung still missing, at yung injured ay 5. Ito ay, ulitin ko lang, sa regions 11, region 10, at saka itong sa Palawan and Mindoro area. Opo. Ano naman po kaya yung naging rason para sa ganitong pagkabaha? I mean, sige po, may ulan, tapos hindi naman po siya bagyo, pero ano po yung mga, ano klaseng weather situation po? Cold front ito. Ito yung weather system na plain and simple pag-ulan sa lugar na yan. Opo. So sa oras na ito, anong extent po ang inyong pagtutulong sa mga nasalanta? Yes, ang quadrency dito, yung local na pamahalaan muna bago yung national. Kaya pa naman ng local, pero nakatulong din yung national kagaya ng response kahapon. Navy at saka yung Coast Guard doon sa Buhangin District na kung saan ito ay yung pinakamalalim ang pagbaha dyan sa Davao City. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Undersecretary Benito Ramos. Maraming salamat din, good afternoon.